Samahan niyo po ako sa pananalangin. Amin dakilang Diyos na lubha pong makapangyarihan sa lahat, aming Ama, sa pamamagitan po ng aming Panginoong Jesucristo at sa pakikiisa po ng Diyos Espiritu Santo, kami po ay dumudulog po sa iyo at muli po nagpapasalamat kami sa panibagong araw na pinagkaloob niyo po sa amin. Salamat po sa panibagong buhay, sa proteksyon niyo po Panginoon sa amin. At nasa mga oras po kaming ito na kami po ay ligtas, maging mga mahal po namin sa buhay. At sa pagkakataon pong ito Panginoon, kami po ay dumudulog po sa iyo at hinihingi po namin Panginoon ang inyong attention Lord, sapagkat marami po kami Panginoon na pangangailangan at sa buhay po namin, sa lahat po ng ginagawa po namin, ay kailangan ka po Panginoon namin. Nawa po ay samahan niyo po kami at ang aming mga dalangin nawa po ay inyong dinggin at ikaw po Panginoon ang patuloy na mag-guide sa amin, patuloy na magbigay po Panginoon ng direksyon po sa buhay namin at nawa po ang bawat isa po na kasama po namin ay pagkalooban niyo po kami ng knowledge and wisdom Panginoon. At nawa po ito pong gabing ito ay maging pagpapala po sa amin, sa amin pong lahat. At nawa po kalugdan niyo po kami Panginoon at naway dinggin niyo po lahat po ng aming panalangin sa gabi pong ito. At ito lang po ang aming samot dalangin sa dakilang pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo at sa gabay po at pakikiisa po ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Yan, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat mga kapatid. And ito po yung ating night of prayer. And bago po tayo dumako po sa ating mga prayer or sa ating mga panalangin pangkalahatan, ay binabati ko po muna po yung mga nakikinig po sa atin po ngayon. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat, sa ating 24 viewers. And continue po natin i-share po yung link po natin sa mga kaibigan po natin or sa mga friends po natin. And magandang gabi po kay Sister Nilda, kay Brother John Vargas, kay Sister Maika Bautista, kay Sister Maring, kay Sister Rowena, kay Sister Lavinia, kay Brother Marlon, kay Brother Bien Dalusong, and kay Nanay Sen. Good evening po kay Brother Leonard and kay Sister Donna del Rosario. So isa pa pagpalang gabi po sa ating lahat. And patuloy po natin na i-share po yung link po natin. And hayaan po natin that tonight po ay sama-sama po tayong manalangin po sa ating Panginoon. And before we go sa ating mga prayer list po natin, hinihiling ko po na ating po muna pong pakinggan po ang short message sa oras pong ito. Ayan, magandang gabi po sa ating pong lahat kay Brother Oni Jordan. Magandang gabi po. Ayan. And sa lahat po ng viewers po natin, sa ating 25 viewers, ayan, isang magpagpalang gabi po at sa mga nanonood po sa atin, sa mga nakikinig po sa atin, magandang gabi po sa atin. And bago po tayo dumako po sa ating prayer, sa mga prayer list po natin, ay medyo pag-usapan po muna po natin tungkol po sa prayer. Marahil tinatanong po natin, gaano po ba kahalaga yung panalangin po natin? Okay, bakit po ba natin kailangan mag-pray? Or may mga ilang tanong po tayo, ano ba yung tamang posisyon ng panalangin? Actually, pagdating po sa prayer, ay wala namang kung tayo po ay nakaluhod, kung nakataas yung ating mga kamay, nakapikit po tayo, basta't ang mahalaga po, nagpe-pray po tayo sa ating Panginoon. And maybe tinatanong po natin, saan ba yung tamang lugar ng panalangin? Okay, so wala pong pinipiling lugar yung ating panalangin. So kahit nasa ang lugar po tayo, we can talk to God. We can talk to God through prayer sa ginagawa po natin. And where is the best time to pray? Siguro meron po tayong mga best time to pray. May mga araw or may mga panahon or may mga lugar na pinupuntahan po tayo para tayo po ay manalangin. So lahat po ng mga bagay na yan ay napakahalaga po. And in this situation na pinagdadaanan po natin, napakahalaga po ng ating panalangin. Diba? Imaginein po natin sa mga tao na hindi nagpe-pray or nakakalimutan manalangin, napalaking bagay po noon na meron po nagpe-pray para po sa kanila. Meron nagpe-pray para po sa ating government,
Meron nagpe-pray para po sa ating mga kapatid na may karamdaman, and meron din nagpe-pray para sa mga iba't ibang local churches dito po sa dako ng Pilipinas. And especially po, even sa other country po natin, mga kapatid po natin po doon, meron po nagpe-pray para po sa kanila. So, ang prayer po natin is not a selfish prayer, kundi ang prayer po natin is prayer for everyone. Kaya nga po si Jesus ay nagbigay ng isang magandang example. Every time nananalangin po yung ating Panginoon, hindi lamang po siya nagpe-pray para po sa kanyang sarili. Actually, hindi po para sa sarili niya yung kanyang panalangin, kundi para sa mga tao, para sa kanyang mga disciples, and para po sa mga sumusunod at nagtitiwala sa ating Panginoon. Even sa mga tao na hindi naniniwala at sa mga tao na kung saan ay hindi nagtitiwala sa ating Panginoon, nagpe-pray po ang Panginoon para po sa kanila. So sabi po dito, prayer is not about getting what is your will, but to submit and to trust what is the will of God. Kailangan po nating maintindihan ng ating pong ginagawang panalangin ay hindi po para masunod yung ating kalooban, kundi masunod po ang kalooban ng ating Panginoon. Kaya napakahalaga na tayo pong lahat po ay sama-samang nananalangin. Sabi nga po dito sa ating verse po, from Matthew chapter 18 verse 20, for where 2 or 3 gather in my name, there I am with them. Imagine po natin, no? Sa gather po na ginagawa po natin, na andun po yung ating Panginoon. And same lang din po yan sa ating pananalangin. Po ba? Isa or dalawa or mas marami po, mas maganda ang nananalangin sa ating Panginoon para po sa ikabubuti ng ating church, ng ating mga kapatid at ng ating bansa at sa iba't ibang nangangailangan ng ating mga panalangin. Kaya tonight po mga kapatid, inihiling ko po na tayo pong lahat po ay sama-sama din pong manalangin. Makikooperate po tayo sa ating panalangin sa oras pong ito. And sa mga, kahit po natapos na po yung ating night of prayer, kung may mga prayer request po kayo na nais pong ipag-pray po, na hindi po nakalagay po doon, na isama po, pwede nyo po kaming i-PM po para maisama po natin sa ating personal prayer sa gabi pong ito. Muli po, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat and papuri po sa ating Panginoon. Isa pong mapapalang gabi sa bawat isa. Sa oras to, sa gabi to, sama-sama tayong nalapit sa Panginoon at ito pong ipapag-pray ang bansang Pilipinas, lalo po ang mga opisyalis, ang mga government official ng Pilipinas na patuloy silang i-bless at gabayan ng ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Panginoon, mga kapangyarihan sa lahat, sa gabing to kami po ay muli at sama-samang lumalapit sa inyo. Kami po ay patuloy na pupuri at nagkapasalamat, Panginoon, dahil sa oras to, sa pagkakataon to, ay binigyan niyo kami ng pribileyo na muli lumapit sa inyo, makausap sa inyo, Panginoon, makapag-pray. Patuloy po namin mailapit ang aming mga kahilingan, aming pasalamat sa inyo, Panginoon. Muli, Panginoon, aming pong nilalapit ang bansang Pilipinas, lalo po ang mga leader, Panginoon, ng bansang Pilipinas, mula po sa presidente, sa mga kabinete niya, sa mga senator, congressman, mga governor, at mga mayor, hanggang sa pinakamababang, Panginoon, ng leader, Panginoon, ng bansang ito, Panginoon. At nakita po namin kung paano po sila pinagpapala, Panginoon, ginagabayan sa lahat po kanilang mga desisyon, lalo po sa panahon na ito na ilang taon na, Panginoon, almost 2 years, Panginoon, nagkaroon po ng pandemic, na ang hirap, Panginoon, marang buhay, wala ng trabaho, at maraming mga pagsubok dumating, Panginoon, pero po patuloy silang ginagabayan din, tinuturuan, Panginoon, upang sila po'y makiisip ng mga paraan upang patuloy pong mabuhay ang mga tao, Panginoon, patuloy pong magkaroon ng mga kabuhayan. Panginoon, kami po ay sama-samang lumalapit sa inyo. Nawa sana po ay patuloy niyo pong bless sila, Panginoon, ang mga leader, Panginoon, ng bansa, sila po ibigyan niyo ng patuloy bigyan ng karunungan, Panginoon, buhat sa inyo upang sila po ay makiisip ng mga paraan, mga proyekto, ibang mga trabaho, kabuhayan, Panginoon, sa mga nawalan ng trabaho, Panginoon, dahil sa pandemic, Panginoon. Nawa sana po ay makakaisip sila ng mga paraan, makapag-create ng mga trabaho, Panginoon.
Tawasan na po ay bigyan sila, Panginoon, ng karunungan din, Panginoon, upang lalo po sa kalusugan, upang maingatan, Panginoon, ang mga tao, ang bawat isa po sa amin, dahil po sa pandemic, sa virus at makalat, makiisip sila ng mga paraan, mga gamot, Panginoon, siyang mag-iingat, gagamot, pagpapagaling, Panginoon, sa mga sakit na coronavirus, Panginoon. Sana po ay sila po ay yung turuan, Panginoon, na maging malapit sa inyo, Panginoon, may takot sa inyo, Panginoon, upang bawat desisyon na gagawin nila ay buhat sa inyo, Panginoon. Kayo po ang magtuturo sa kanila upang ang bawat desisyon nila, Panginoon, ay para po sa tao, Panginoon, para sa po maging pagpapala, Panginoon. At tawasan na po ay sila ingatan, patnubayan, at turuan, Panginoon, na hindi makagawa ng mga mali o mga kasalanan, Panginoon, kundi kabutihan, Panginoon, na mula sa inyo. Sana po ay tulungan sila, Panginoon, ingatan sa lahat bagay din, Panginoon, at silang bigyan ng kalusugan, kalakasan, katawan, upang sila po patuloy po namin makita na nag-lead, Panginoon, sa bansang Pilipinas. Dati, Panginoon, aming nilalapit, ang nalalapit na eleksyon, Panginoon, sa taon to, Panginoon, ay magkaroon ng bagong leader ng bansa ito, Panginoon. Nawasan na po, kung mapili po ng mga tao, Panginoon, sa Pilipinas ay magbubuhat sa inyo, Panginoon, at gabayin niyo kami sa pagpili, Panginoon. Makapili kami ng may takot sa inyo, makapili kami ng may karunungan, na ang iniisip, Panginoon, ay kapakanan ng bawat tao, Panginoon, na may ingatan sa lahat ng ingatan po ang mga tao, maging, Panginoon, sa kabuhayan, Panginoon. Nasa na po ay ang mga leader to, Panginoon, ay magamit yung, Panginoon, upang sila po ay makiisip ng mga paraan, mga proyekto, Panginoon, na makakatulong, Panginoon, sa paglago ng mga buhay, kabuhayan ng bawat sa Panginoon. Sana po ay magkaroon po ng mapayapa, maayos, tahimik na eleksyon, at matatapos po ang eleksyon ng Panginoon ay muli ay magkaroon po ng pagkakaisa ang bansa to, lalo po ang mga leader, upang patuloy pong umunlad ang Pilipinas, patuloy pong lumago, hanggang din, Panginoon, ay may takot sa inyo, Panginoon. Sana po ay samahan nyo kami sa mga gagawin po namin, lalo po sa aming pagsunod, Panginoon, sa mga leader na itatalagan nyo, Panginoon, sa darating na eleksyon. Ang lahat ito'y samot na lahin namin sa dakilang pangalan ng Jesus na makapangin sa lahat. Amen. Muli po tayo ay inaanyahan ko pong bawat isa na manalangin at ipanalangin po natin yung ating pong pandemic na nararanasan. Ama naming Diyos, na lubha makapangyarihan sa lahat. Panginoon, lubos po kami, Panginoon, na muli lumalapit po sa iyo sa panalangin sa oras po na ito. Alam namin, Panginoon, na batid po ninyo ang nararanasan ng bawat isa po sa amin sa pandemic, Panginoon, hanggang ngayon ay patuloy pa rin po na naririto, Panginoon, sa mundong ito, sa bawat panig ng mundo. Panginoong Diyos, muli, Panginoon, ang bawat isa po sa amin na kasama po namin ngayon sa live po na ito, na kasama namin sa panalangin, Lord God, ay kami, Panginoon, ay tiklop luhod na lumalapit po sa inyo. Nadalangin, Panginoon, ang pandemic po na ito na pangunahan po ninyo kung ano po ang inyong nais, Panginoon. Kung ito po ay nais niyo po matapos na, Panginoon, alam namin na ito po ay nasa inyong mga kamay. Kaya, Panginoong Diyos, sa mga nakakaranas po nito ng mga kapatid man po namin sa pananampalataya o mga hindi pa po nananampalataya sa inyo, Panginoon, ang dalangin po namin na inyo po silang, Panginoon, haplusin na inyong mapagpalang kamay upang, Panginoon, maramdaman nila, Panginoon, yung kagalingan na nanggagaling po sa inyo. Bagamat, Panginoon, alam namin na hindi kami nagkakasama-sama, maraming mga setbacks, maraming mga bagay na pinigilan, Panginoon, ng pandemic na ito, lalong higit na sa pananampalataya po namin. Pero Lord, alam namin na sa gitna nitong pandemic na ito, alam namin, Panginoong Diyos, na ang bawat nararanasan namin ay may katapusan. Kaya umaasa kami, Panginoon, at nagtitiwala sa tamang panahon ay pagkakaloob mo, Panginoon, na matapos ang pandemic na ito. At muli, Panginoon,
bumangon kami ng mas malakas. Natutunan namin ang mga dapat naming matutunan sa pandemic po na ito. Pahalagahan namin ng kalusugan ang bawat isa, Panginoong Diyos, at muli mo kaming patatagin. Tanggalin mo ang takot, tanggalin mo ang pangamba, palitan mo lahat ito ng pananampalataya na nasa iyo, Panginoon, at tinuro mo, Panginoon, sa gitna ng pandemya na mas higit ka kaysa sa lahat ng bagay po na ito. Kaya, Panginoong Diyos, Lord, provide everything that we need, Lord God. Ilayo niyo po ang bawat kapatiran sa sakit po na ito, mga tao, Panginoon. Keep us safe, Lord God. At alam namin kung kami man po ay magkaroon ng COVID po na ito, alam namin, Panginoong Diyos, na bibigyan niyo po kami ng kagalingan na nanggagaling po sa inyo. Lord, let your will be done. At alam namin, Panginoon, na kayo po ang papatnubay sa bawat isa po sa amin. Kasama po sa panalangin po namin ang aming mga frontliners, sa mga kapatid po naming mga nurse, mga doctors. Panginoon Diyos, kayo po nakakabatid ng kanilang nararanasan ngayon. Lord, give them strength, give them knowledge and wisdom sa lahat ng kanilang ginagawa, lahat ng kanilang sasabihin, lahat ng kanilang paglilingkod na ginagawa para sa mga tao. Panginoon, alam namin ito ay hindi lang ginagawa nila para sa mga tao, kundi para din, Panginoon, sa inyo. Kaya Lord God, dalangin po namin, pagkaloob niyo po ang kanilang mga pangangailangan sa mga delayed na sahod, sa mga financial needs nila, Lord God. Alam ko kayo po nakakaalam nito. Kaya Lord, let your will be done. At alam namin, Panginoong Diyos, na hindi man po namin maisa-isang mga kapatid po naming frontliners ngayon, pero Lord, naniniwala kami that you will be there to bless them, Panginoon, para maging blessing sila sa ibang tao, manaig ang kanilang pagiging Kristiyano sa lahat ng pagkakataon, lalong higit na, Panginoon, sa kanilang ginagawa labas, Panginoon, sa inyong iglesia, Lord God. Lord, maraming salamat at tumaasa kami ng inyong pagkilos at paggabay sa bawat isa po sa amin. Kayo na po sana pong bahala. Muli, Panginoon, pinupuri ka po namin, pinapasalamatan. Ito po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus sa tulong at gabay ng Banal na Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, patuloy tayong lumapit sa ating Panginoon. At Amang Banal, maraming salamat po, Ama, sa inyong patuloy na patnubay at mga pag-iingat niyo sa amin. At maraming salamat po, at sa ito muli na naman kaming nagkaroon ng pagkakataon na aming lapit ang aming kahilingan sa dakilang pangalan. Ama, kung dalahan po namin na marapatin nung kami sa aming paglapit sa dakilang pangalan, at dalahan ko ang banal na patawarin niyo po kami, Ama, sa mga kasamaan, kasalanan na aming nagawa sa inyo at sa aming kapwa, pati na ang mga bagay na nararapat gawin na hindi namin nagawa, Panginoon, sa inyong banal pangalan, sa inyong banal grace at sa aming kapwa. At patawarin po kami, Ama, pati na ang mga pagkukulang, at linisin niyo po ang puso ang aming isipan mula sa kalma at kasamaan, upang sa gabi ito sa aming paglapit ay maging walang hadlang ang aming mga kahilingan ito makaabot sa dakilang pangalan. Ama, aming dinadala at sinasama ang aming mga lingkod niyo na may mga karamdaman, pati ng mga lingkod niyo, Panginoon, na nahawaan ng COVID-19 at ng kanyang variant. Mga lingkod niyo, Panginoon, na nangasaktan at nagkaroon mga karamdaman dahil sa mga kalamidad at mga kaguluhan na nagaganap sa sanglibutan ito, ay aming dinadalangin po, Amang Banal, ang iyong patuloy na kaawaan, kahabagan sa lahat ng mga lingkod na may mga karamdaman. Dalahan po namin, Ama, na ipuin niyo ang iyong mga lingkod na iyong mapagpagaling kamay at pagkalunyo sa kanila, Panginoon, ang mga kagalingan ng kanilang karamdaman, pati na mga lingkod niyo na lahat saan sila naroon, pagkalingin sila at balik niyo ang malusog, malakas, masiglanan ng pangatawan upang patuloy ka na ng mapaglingkuran, maparangalan
maipagpatuloy mga gawain tungkol sa Christ, makapagpatutuo ng mga dakilang gawa na ginawa niyo sa kanyang buhay, Panginoon. Pati na Panginoon ang mga lingkod na ang kapatid na Roda, ang kanyang anak at ang kanyang ina, kapatid na Norming, ang kapatid na Wilfredo Ontar, Panginoon, sa kanyang pagkakaimbalido, sa kanyang na-accidente na nangyari sa kanyang buhay, ang kapatid na Nilda sa kanyang sakit sa puso, ang kapatid na Rehenia sa kanyang mga karamdaman, Panginoon, ang kapatid na Genesis sa kanyang mga karamdaman, sa mga kapatid o mag-anak o sa kanyang biyanan, Panginoon, na na tatay ni kapatid Lynn na ngayon ay nasa kanilang bayan, Panginoon, ang kapatid na ang pamilya ng kapatid na Fortaleza at kanyang magulang, kanyang mga kamag-anakan na may mga karamdaman, Panginoon, ang kapatid na Olive sa kanyang karamdaman, sa kanyang kapatid at mga anak na may mga karamdaman, kapatid na Rebecca, kapatid na Wayne Israel, at ang iba pang mga anak niyo, Ama, saan man sila naroon na tumatawag o umiig ng iyong awat tabag, ang iyong pagbabagaling sa mga karamdaman, Panginoon. Dalayan po namin na ipagkalum niyo sa kanila ang kanilang makagaling na Panginoon, at madamanuwa nila, Panginoon, ang iyong kagandahan, ang iyong kadakilaan, ang iyong kapangyarihan, pagmamahal, upang sa gayon ay lalo ka pa nilang mapaglingkod mga parangalan, mulwalhati ang dikilang pangalan. Nung banal, pagpalaan niyo po at ang mga pagkalumpa sa kanila, ang mga pangangailangan sa kanilang paggagamot, ang pagpalaan po ang mga gagamot at mga gamot na kanilang tinatanggap, maging pagbasbasan niyo ito, Ama, at maging daluyan na yung kahabagan sa kanilang pagkagaling, sa kanilang makaramdaman, at ipagkalimutan niyo po sa kanila ang mga pangangailangan sa kanilang pamumuhay, ang iyong mga biya at mga pagpapala na lalo pang magbibigay ng lakas at sigla ng pampalataya upang lalo ka pa nilang mahalin at paglingkuran, Panginoon, sa lahat sandali ng kanilang buhay, Panginoon. Laki pa namin dalangin, Panginoon, ang mga lingkod niyo na nagkaroon ng mga karamdaman, ngunit tuluyan na yung ginawa ang kanyang buhay. Ang mga lingkod niyo po, Panginoon, na nangaulila, Ama, isugo niyo po ang iyong espiritu mapangaliw at maaliw sila sa kanyang kapighatian, kalungkutan at pagkayumpa sa kanyang mga pangangailangan, yung biyaya para ang tulong, at naway madama nila, Panginoon, ang kagandahan na lalo pang magbibigay ng lakas at sigla ng pabaltay, Panginoon, upang lalo ka pa nilang mahalin, paglingkuran para sa kanilang buhay, Panginoon. Ang mga banal, ang mga likod nyo na ngayon nasa mga pangangailangan, Panginoon, dahil sa mga karamdaman ito, mga Panginoon, pagkalumpo sa kanila ang kanilang pangangailangan, Panginoon, at mga banal, umasa kami na ang mga kahiling ito at mga daing ay iyong pinapakinggan, sapagkat kayo po ang umako sa amin na anumang bagay na amin nahihingin sa dakilang pangalan na may pangmapalataya, Panginoon, ay iyong pagkakalog sa amin. Gayon man, Panginoon, kung kami nakukulang sa aming panampalataya, dagdagan niyo po, Panginoon, ang panampalataya upang maging ganap at karapat-dapat sa dakilang pangalan, at matanggap po namin ang aming makahiling ito, sapagkat iniling po namin na may panampalataya sa aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen. Lord, maraming salamat po. Muli kami tumatawag sa iyo. Papasalamat.
Panginoon, sa mga blessings aming natanggap sa araw-araw. Napanalangin namin sa iyo, Panginoon. Hinihingi namin sa iyo, Panginoon. Mga churches namin, Panginoon, na patuloy sana, Panginoon, sa mga gawain. Manumbalik sana, Panginoon, ang sigla ng bawat isa, Panginoon. Ganun din, Panginoon, sa mga kapatiran, Panginoon. Nawa, Panginoon, hinihingi namin sa iyo, Panginoon, ang kanilang mga presence na naway manumbalik, Panginoon. Pananambahan, hindi nga mga kapatiran namin, Panginoon, sa nilang mga karamdaman. Hinihingi namin sa iyo, Panginoon, na ipuin mo sana sila ng mga kapangyarihang kamay mo. Pagpalain mo nawa ang bawat isa sa amin, Panginoon. Alam namin, Panginoon, ikaw ang makakagawa nito, Panginoon, sa amin para sa araw-araw namin buhay. Panginoon, alam namin isang kasangkapan lamang ang mga gamot na aming iniinom. Pero Panginoon, alam kong ikaw ang papagaling sa amin. Turuan mo sana kami, Panginoon. Sa bawat isa, Panginoon, hinihingi ko sa iyo, Panginoon, hinihingi namin, Panginoon, ang mga bagay na ito, na nawa, Panginoon, panumbalikin mo ang bawat isa. Alam ko, Panginoon, na nangangamba pa rin ang iba. Panginoon, bigyan sana ng lakas ng loob bawat isa sa kapatiran, Panginoon. Mga kapatid namin, Panginoon, na nangihina. Nawa, Panginoon, ipuin mo sila sa kanilang panunumbalik. Maraming salamat, Panginoon, sa mga biyaya na pinagkakaloob mo sa amin sa araw-araw. Buhay na aming nakakamtan. Panginoon, bagkos na nagkakasala pa rin kami, hinihingi namin kapatawaran ito sa iyo, Panginoon. Nawa, Panginoon, gawa pa rin namin sa araw-araw namin buhay, Panginoon. Mga bagay-bagay, lalo-lalo na, Panginoon, gawain sa church, mga kapatiran namin na may karamdaman, kapatiran namin ang mga nanghihina, Panginoon, kanilang mga kalooban. Ganun din, Panginoon, pinagpapasalamat namin sa iyo ang progress ng church sa mga bagong build-up, Panginoon. Lalong-lalo na ang elevator church, yung project na elevator ng church. Maraming salamat, Panginoon, na alam namin naggabay mo yan para sa amin, Panginoon, pangangailangan ng ibang mga kapatiran. Maraming salamat, Lord, sa lahat ng mga bagay na aming nakakamtan. Maraming salamat po. Amen. Let's pray. Tayo po yung manalangin. O aming Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, Panginoon, sa buhay at kalakasan na ipinagkaloob sa amin. At Panginoon, maraming salamat sa biyaya na patuloy mo nga pinagkakaloob at pinaparamdam sa bawat isa. At kasama, Panginoon, ang aming dalangin para po sa OCCS, Lord God, ang kalalagayan po ng eskwelahan dito po sa Olongapo Christian School. Lord, dalangin po namin na patuloy niyo pong pagpalain ng ang eskwelahang ito, ang institusyong ito, at patuloy niyo pong ingatan, Panginoon, ang mga magulang, ang mga estudyante, ang mga teachers and staff, at ang mga board of trustees, Panginoon. Dalangin po namin na nawa patuloy niyo pong ingatan at gabayan sila, ang kanilang kalusugan, ilayo sa anumang karamdaman, Panginoon, at sa anumang kapahamakan. At ganoon din po, Panginoon, na patuloy po ninyong i-provide ang pangangailangan ng OCCS financially at sa lahat pa, Panginoon, at nawa, Diyos, ay
patuloy na maging blessing sa lahat ng mga estudyante, mga magulang, ang institusyong ito, at ganoon din Panginoon naway masustain pa lalo ang pangangailangan nito. At naniniwala kami o Diyos na mula ngayon hanggang sa darating pang mga panahon, Lord God, ay pagpapalain niyo po ang eskwelahang ito at ganoon din bigyan niyo po ng sapat na karunungan, kaalaman ng bawat isa, ang mga bumubuo nito Panginoon, at patuloy mo pong palakasin ang aming mga pananampalataya. O Diyos, sa iyo namin inilalapit ang lahat ng mga bagay na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, patuloy po tayong lumapit sa ating Panginoon at ating pong ipanalangin ang ating mga kapatid na patuloy na naglingkod sa ating banal na iglesia. O aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, nilalapit po namin ang aming mga kapatid na patuloy na naglingkod sa iyong iglesia at patuloy ang kanilang kasipagan sa tipon-tipon, Panginoon, sa kanilang devotion, sa kanilang mga Bible study, ang Silver Grey at ang CWC, Panginoon, ay siyang ang aming kahilingan, Panginoon, ang kalakasan na nagbumula sa inyo at kagalingan, Panginoon. Bigyan po sila ng wisdom at karunungan, Panginoon, upang patuloy nilang magampanan ang kanilang mga ministeryo sa iyong banal na iglesia. Pagpalain mo po sila, O Diyos, italayo mo sila sa kapahamakan at ganun din sa mga karamdaman. Ganun din, Panginoon, nilalapit din namin ang E-Sandil School at ang kabataan, Panginoon, ang youth, ang iyong paggabay, Panginoon, at pag-iingat sa mga batang ito na patuloy na naglilingkod, Panginoon, patuloy na nagpapalakas ng kanilang pananampalataya upang sa kanilang pagganap sa kanilang buhay, Panginoon, ay hindi sila mahihiwalay sa iyong dakilang pangalan. Patuloy mo po silang gabayan, Panginoon, palalahanan, at higit sa lahat, ingatan mo po sila, Panginoon, sa lahat ng oras upang sila iligtas, lalo na sa panahong ito. Ang kagalingan at kalakasan na nagmula sa inyo ang aming kahilingan, Panginoon. Ilayo mo rin po sila sa kapamakan, ganun din sa mga karamdaman. At ganun din, Panginoon, aming nilalapit ang gawain ng mga kalalakihan, ang builders, Panginoon. Patuloy mo rin pong gabayan ang kanilang gawain upang sa ganun, Panginoon, ay lalong mapalakas ang kanilang pananampalataya, lalong nilang maihayag ang iyong mga banal na salita, at higit sa lahat, Panginoon, ay matulungan nila yung banal na iglesia sa pagpalago. Pagpalain mo po sila, O Diyos, bigyan mo sila ng kalakasan, karunungan, at kagalingan na nagmumula sa iyo. Ganun din, Panginoon, ang aming media team at saka praise and worship team na siyang patuloy na nagbigay ng mga awitin para sa iyong banal na iglesia, para sa iyong dakilang pangalan, Panginoon. Bigyan po sila ng kalakasan, kagalingan, at katatagan, Panginoon. Palakasin mo po ang kanilang pananampalataya at higit sa lahat, Panginoon, ang kanilang kaligtasan, ang aming kahilingan. Ilayo po sila sa karamdaman at ganoon din, Panginoon, sa kanilang mga ginagawa ay iyong gabayan upang lalo po nilang magampanan ang kanilang ministeryo at ang kanilang pananampalataya, Panginoon, ay siyang gabayan upang sila ang maging matatag na lingkod mo sa darating na panahon. Panginoon, maraming salamat sa mga patuloy mong pag-iingat at paggabay sa bawat isa sa amin. Kami po ay lubos-lubos na nagpapasalamat sa mga
pagpapala na aming natanggap mula sa iyo. Muli, Panginoon, kami nagpupuri at papasalamat sa iyong dakilang pangalan, sa iyong bugtong na anak na si Kristo Jesus na aming tagapagligtas, at sa tulong at gabay ng iyong banal na Espiritu. Ito po ang aming sinasamo at tinadalangin sa iyo, Ama. Amen. Tayo po ay magpatuloy sa ating pananalangin, sa ating mga ginagawa po sa ating church na monthly, na nagkakaroon po tayo ng prayer devotion. Tayo po ay manalangin. Dakila namin Diyos na lubang makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa patuloy na pagpatnubay niyo po sa 20th Street Church of Christ, sa ginagawa po namin na linggo-linggong physical na po na pananambahan. Alam po namin na kayo po ang gumagabay sa bawat isa sa amin, sa mga officers, sa mga leaders, sa mga gumaganap para po maging maayos at kaaya-aya ang aming ginagawa. Pati na rin po ang ginagawang blended worship service na alam po namin kasi yung iba po ay nag-iingat pa rin at nandun pa rin po sa kanilang mga tahanan para po makinig at mag-aral ng inyong mga salita. Patuloy din po sa aming pinapanalangin yung every MWF na nightlight, Bible study, e-Sunday school, mga cell group, at lahat po ng mga gawain, ng ginagawa po ng 20th Street, na sana po kayo po ang gumabay sa lahat ng mga leaders na gumaganap po dito. Patnubayan niyo po ang bawat isa sa amin. Sana po ang mga church leaders and members ay patuloy pong sumigla. Magkaroon po ng renewed faith para po lalo pong dumami at lalo pong mapalaganap ang inyong mga salita. Marami po pong dapat na gawin ang church na ito na alam po namin na kayo po ang laging pumapatnubay sa bawat isa sa amin. Pati po yung mga lahat-lahat ng mga leaders, lahat-lahat po ng mga officers, na lahat po kami nag-a-adjust sa mga ginagawa po ng church namin ngayon. Minsan po ay nasa online, minsan po ay nasa face-to-face na po. Kayo po ang magbigay ng karunungan at katalinuhan sa bawat isa sa amin. Maraming Diyos, sana po ang mga bago namin pong mga baptized na mga kapatid na alam po namin na mga bata pa po sa pananampalataya ay lagi niyo pong paalalahanan at lagi niyo pong tapikin na kayo po ang Diyos na buhay, kayo po ang Diyos na laging nagmamahal sa bawat isa sa kanila. At ganunin po ay magkaroon po sila ng masindhing knowledge na dapat po ay kami po ay magsama-sama, kami po ay maglingkod ng tapat para sa inyo. Marami pong dapat pong ipagpanalangin, pero po ang susunod po namin gawain this April ay yung Holy Week na lagi pong ginaganap na sa church na dati po ay face-to-face. Pero po ngayon ay magkakaroon pa rin po ng mga blended activity para po naman sa kaayusan at mag-iingat ng bawat isa. Patnubayan niyo po ang mga gaganap, patnubayan niyo po ang mga mangunguna sa mga gawaing ito, naway maging kaaya-aya at maayos ang aming gawain hanggang matapos po ang Holy Week celebration na maalala po namin ang inyong sakripisyo. Ito po ang samot dalangin
Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa pagtatapos ng ating gawain ngayong gabi, tayo po ay muling bubulog sa ating Panginoon at tayo po ay manalangin. O dakilang Ama at Panginoon Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa iyong paggabay sa ating gawain ngayong gabi na kung saan Panginoon ay nabuhol ang mga pananalangin, ang iyong mga anak para sa bawat isa sa mga gawain, sa mga institusyon ng yung Iglesia, Panginoon. Panginoon, dalangin namin na naway dinggin mo panalangin ng aming mga kapatid. Nawa, Panginoon, ang mga panalangin ito ay magkaroon ng katugunan ng sabihin, Panginoon, ay lalo pang magtubibay ang aming pananalig at pananampalataya sa iyo. Panginoon, inilalapit din namin sa iyo ang dalawang bansa na kung saan Panginoon ay kapatuloy sa kanilang pag-aaway. Nawa, Panginoon, bigyan mo ng katalinuhan ang mga leader ng dalawang bansang ito upang sila ay makapag-usap ng maayos at matigil na ang nagaganap na giyera sa dalawang bansang ito nang sabihin, Panginoon, wala na pang mga pag-wish ng mga buhay, Panginoon. Kawawa po, Panginoon, ang mga bata na kung saan ay biktima ng giyera ito. Kaya, Panginoon, maaksa kami na yung gagabayan at bibigyan ng katugunan at kalutasan ng bikmaan ito. Panginoon, dalangin din namin ang leader ng mga bansa na kung saan, Panginoon, ay nag-uusap tungkol sa kapayapaan. Naway bigyan mo sila ng sapat na katalinuhan upang paayos nila ang mga bawat bansa ng sabihin, Panginoon, ay maiwasan ang pag-aaway-away at maiwasan ang pagdanot ng dugo. Panginoon, nilalapit din namin sa iyo ang bawat gawain ng yung mga iglesia na kung saan, Panginoon, ay nilalapit namin ito upang ito'y magkaroon ng katuparan sa pamamagitan ng yung banal na Espiritu, Panginoon. At Panginoon, nilalapit din namin ang naway ito. Gabayan mo ang mga nagsisipamuna sa bawat iglesia. Naway bigyan mo kami ng lakas at tapang at lakas ng pananampalataya upang may sagawa namin ang mga dapat namin gawin sa ikalalago na yung banal na iglesia. Maasa kami, Panginoon, na pagpatubayan mo ang bawat gawain ng banal na iglesia sa amang tapos sa loob ng mundong ito. Maasa kami, Panginoon, na patuloy mong gagabayan ang iyong mga lingkod, ang iyong mga manggagawa, na naway gabayan mo sila, ingatan ang kanilang mga buhay, kalusugan, at patuloy ka pa nilang mapagpagpagkuran sa pamamagitan ng pagpapahaya ng mga salita. Ang lahat ng ito ay aming sinasamo, iginagdalangin sa tanging pangalan ng aming mananakot na sa Jesus at sa tulang gabay ng iyong banal na Espiritu. Ngayon, magpakailan pa man,